At nagbabalik po tayo for our next series, which is our European, tama ba? Qualifiers. Ayan. So, the Final Tribe versus Team Alliance, or Alliance lang. Ayan. So, they are both fighting for that last and final slot sa ating EU region. So, nagtatanong pala, bakit hindi nyo i-cover yung Liquid and Secret? Because I don't think they would care about those kasi games. pasok na silang dalawa pareho. Yes, di ba nga? So, for sure, yung dalawa dun sa upper bracket natin, Liquid and Secret. Eto naman sa baba. Sino sa tingin mo, after the previous encounters natin ng, or previous na kinas nyo ng mga games, sino sa tingin mo ang mas consistent in terms of performance sa dalawang team na to? Eto dito sa dalawa. Sa dalawa na to. Yung Alliance, malakas sila ngayon. Sobrang ganda ng pinahitan ng Alliance, lalo na nung natalo nila yung OG. Yung The Final Tribe naman, okay din. Pero para sa akin, mas lamang dito yung Alliance. Kung sa team lang, yung sa pagbabasehan. Sa performance, di ba? Ayun. So, naglag na pala yung OG. Medyo disappointed tayo doon. Kasi TI champs, di ba? They're holding the title, di ba? Unang major na salihan nila, hindi pa sila nag-qualify. Kalungkutan. Pero I guess, hindi mo naman sila kasi masisi kasi wala na si Ana. Diba? And then, also, at the same time, nagbago din tayo ng patch. So, the dominating teams na expected natin is medyo still, kinakapa pa rin na yung meta sa ngayon. Pero ito, let's jump straight into our game, the Final Tribe versus Alliance. Pakilala natin ating bans and picks. Unahan ko na sa side on the Final Tribe. They banned out si Dazzle, si Rubik, si Brewmaster, si Terrorblade, and si Lich. And they picked up naman Phantom Assassin, Phoenix, and si Tusk. Sa side naman ng Alliance, nag-ban sila ng SK, Magnus, Io, Tiny, and OD. At pick naman nila DK, Grimstoke, and Centaur. Grabe. Ang lito mo. Ang cute naman ang boses mo. Bakit naman nahihiya ka naman? Sige. So, nagwa-warm up pa. Nagwa-warm up. Hoy! Bakit ba nandito? Ikaw naman kasi, tinutulungan ko na, dapat kasi siya dito. Tinutulungan ko na lang, tapos nagsumaside comment pa dun. Kala mo talaga. Para makapagpahinga ka nga eh. Yun na nagmamagandang loob nun. Ginagalit mo ako eh. Joke lang, char lang. Pero, looking at picks natin first pick agad for the Final Tribe, itong Phantom Assassin natin. So, I guess, PA Phoenix. May pinaplano na agad siguro sila dito with the zero. Saka, I guess napansin natin sa meta, parang talagang para ito yung mga Terrorblade ng previous patch, Oo nga, no? Ito na yung laging first phase pa lang. Kasi usually, hindi ka naman mag-pick ng carry mo sa first phase pa lang. Pero ngayon, talagang pinag-aagawan talaga nila to si PA eh. Kasi pagkatapos kasi ng first phase, mababan na agad siya, diba? So, kaya unahan na talaga. Pati DK yun. DK nga, first. Nauna na. 2 picks na DK Grimstroke. Diba? Pero Grimstroke saka Centaur, Centaur, madalas siyang nababan sa first phase. Nakalusot dito ngayon. Pero ito? Uy! Luna. Okay din yung nila dito, right click damage. Ayan, they also have yung magic, diba? Pwede na rin. So, ano pa bang kulang dito ng The Final Tribe natin? So, The Final Tribe, kulang pa sila ng off-laner at saka mid-lane. So, sino po ang mga viable na off-laner natin dyan? Pabang open na. Naban na yung Magnus na magandang partner nga nitong PA. So, open pa yung mga Brewmaster, madalas kong nakikita dito sa Europe qualifiers. Pero binan na din nila, narinig ka yata. Ay, nga, nakaban pala. Beastmaster pala. Beastmaster yung isang iniisip ko. Rin. Sino ba ba? Si Tidehunter may sa pinipili nila, pero parang hindi rin ganun kaganda yung yung Tidehunter as a pick. Hindi rin siya ganun ka-stable. Hindi na ganun ka kauso dito sa meta natin ngayon. Sino pa ba? Sa mga mid lanes din, kulang pa rin sila ng mid laner nila dito. Itong Alliance, kumpleto na, no? Pwedeng off-lane na yung center or kaya naman gawing position 4. Pwede rin. So, ayan, sabi mo na. Ayan, guys, kung gusto niyo mapanood, Underlord, kung gusto niyo mapanood yung Liquid versus Secret, nasa Focus Fire Gaming yan. Ang caster niyan, si Kuya Alo. Yun. Yes, the one and only. Basic lang. Pero ito, Underlord, I guess maganda siya.
for wave clear, no? Oo, wave clear. At saka, pambawas nung damage dito ng Luna. Yung atrophy chuchu. Saka, ano ba? Yung Uber din niya, di ba? Ay, yung Uber, taga-sundo. Medyo na-underestimate din kasi ng ibang team minsan yung Uber yung nagagawa niya. They could easily bail out yung mga kakampi mo sa mga teamfight, mga ganun-ganun. Pero pag ganun, dapat grabing communication, no? Ayan. Ilan taon ka na po ba, Ate Ishi? May bang age requirements dito? Nagkatanungan tayo ng age dito. Pag-usapang age, wag na. Never mind na lang. That's the worst thing you could ask to a girl, by the way. Wag yung tatanong yung age. Unless may resume kayo, gusto mong papilapan, mga ganun. Kung ganun yun na tactic nyo, may resume ako, Ate Ishi, papilapan nyo. May naka-blank din dun yung age. Hindi sinagutan yung age, pati yung birth date. So, ito, binan nila si Oracle, Oracle. Oracle. Typical ban ba to dito sa EU? Hindi naman. Napipick siya ng Alliance lagi. Pero masyado ng late. Parang masyado ng late yung ban nila. No. Pero sa bagay kasi, support na lang yung kulang dito sa Alliance. Kung ka. Makukunat. Diba? Final time, mahunat sila. Pati na rin yung Alliance. DK Centaur. So, Alliance naman, kulang nila is yung kanilang isang support din, no? Yun nga. So, pwede pa mga support na available dyan. Wala na si Dazzle, Rubik. Sino pa mga magagandang? Mga Winter Wyvern. Ayun, no? Paano ba si Leech? Ay, hindi, nakaban na. Nakaban na si Leech. Sino pa ba? Kayo guys, sa tingin nyo, sino pa ba yung mga pwedeng supports na mapili dito ng Alliance for their team? Dalian nyo, matatapos na yung time. Sila yung pinagmadaling hindi yung Alliance. Bounty. Ayan, pwede pa din, no? Uy, support Centaur. Ayos dito, So, ito guys, kompleto na yung picks natin dito for this game. Looking at their heroes. Sino sa tingin mo mga pabor ka? Prediction ko, Alliance. Alliance? Oo. Maganda yung nila dito, yung mid-game nila, no? At saka dahil din dito sa maganda yung yung last pick na Timbersaw kasi strength, 'di ba? Na uubusan niya ng strength kapag na-whirling that yung sa laning phase. Yes. And also, 4 na melee. Aside on the final tribe, 'di ba? So pasok na pasok diyan si at saka walang masyadong lockdown yung final tribe. Siguro pinaka pang lang nila yung X-mark lang kaso hindi siya stun talaga, no? Ay, yung Supernova, pwede mong takbuhan lang, Timber chain out lang para dito sa Timbersaw. Sa screw. Sa screw. Sabi nga na pala. Pero guys, if you guys think na the final tribe will secure this game 1 or Alliance, you guys can always bet it sa ating Loot That Bet. Yun, no? Tayo! Loot that bet, guys. Gamitin nyo lang yung code na Lupon para maka-earn kayo ng €50 na bonus. At ayan, makikita nyo yun sa chat yung link. Galing naman. Yun, no? So, ayan na nga. Loot that, matagal mamawala. Sinabit na, tapos na no? Tagal mamawala. Delay. Delay. Pero ang galing ng TD natin, no? Di rin. Ba't wala daw sounds? Refresh baka nakamute yung mo. Nakamute yung tenga mo. Yun mo. Pero ang tagal nila mag-start yung game natin. Nakapause ata. Ito na, narinig ako. Ito na, Ate Ishi, relax ka lang. Easy ka lang daw. Relax ka lang. We got you. I got you. Ayan. Naamoy ko pa rin yung bunsit na kakdudes. Ano na yun? Naamoy? So, ito na guys. Simula ng ating Game 1 of Best of 3 series. I am Ishi ulit. Together with, Alec Cute. Ayun. Alec Cute. May cute talaga sa huli. Ganun. So, ito guys. Pakala natin yung players natin real quick. Umpisahan ko na sa The Final Tribe. So, si Frost on the Phantom Assassin, Johansson Fan on the Underlord, Jessie on Kunkka, Hanskin on Tusk, and Ira playing the Phoenix. Decide naman ng Alliance, Insania, Grimstroke, Quaifa, Dragon Knight, Mickey, Luna, Boxy, Timbersaw, and si Taiga sa Centaur Warrunner. Narinig niyo ba yan, guys? Quaifa. Ay! Ano ba di ba ganun talaga yun? Ano ba dapat? Alam ko, sabi siya. Bigla siya nagtanong. Hindi, alam ko Quaifa yata. I don't know, hindi ko alam Pero, hindi ko alam. Nung una, Quaif.
Quake pa. Wow, sure siya. Parang mga Dagon lang ni Sir Mike na. Uma-accent na rin si ate nyo, Alec, Grabe naman this Nung girl. una nga parang Quake ba yung basa yung Quake yung pagkain. Di ba? So, eto lang guys. Ang daldal naman dalawang babae na ito. Parang magkasama, sabi dito ng mga viewers natin. Pero eto guys, back to our game. So, Team Berso hiding on the trees, placing a decent observer ward sa lane natin. DK mukhang hindi siya sasama sa pag-contest ng bounty rune dito, placing himself. Sa bottom lane naman natin, itong tatlong hero, Oo nga, tatlo dito sa bottom lane. Ako mukhang Ganun na yung nauuso ngayon, no? Oo, Tri-lane versus dry-lane. Sa taas naman, ayan, nakakuha na rin ni... Sino yung nakakuha doon? Si Phoenix yung isa? Magpapalit ata ng lanes. Dito yung The Final Tribe. Ayaw din nila itapat tong Underlord dun sa Team Berso. Pero papahirapan nila yung yung PA, no? For sure yan. I think na-scoutan din nila yung Team Berso yung nasa top lane. Pero kasi ang kagandahan naman dun, di ba? Tatlo naman yung katapat niya. So, parang bumabalik yung tri-lane natin ngayon. Oo nga eh. Ay, kawawa yung mga off-lane ngayon. Mukhang nalungkot ba? Papahirapan na naman yung off-lane. Pero ito, matchup natin sa gitna will be Kunkka and of course, the DK. Ayan, mapapansin Parehong natin. mahunat. Oo. Sa baba naman, Luna, Grimstroke, and Centaur na nagtatago lang going against the Underlord. Ayan, so sa ngayon. 2-1-2 na dito yung Final Tribe. Oy, pero nag-join in si Hanskin dito So, abangan natin yan. Pero so far, of course, hindi pa nire-reveal ni Centaur yung positioning. I don't think na-scout din siya dito ng The Final Tribe since he went from the top trees and then hiding. Siguro naghihintay sila ng magandang opportunity pero mukhang that opportunity na wala na yung patience dito. Nainip na tong si Taiga. Siguro inisip din ng The Final Tribe na mag 2-1-2 yung magiging laning ng Alliance. Kaya pinababa na rin tong si Hanskin. Yeah. Saka kaya naman siguro na si Team Berso sa ngayon sa early level. Pero pag mamaya, kung sakit na siguro ni Team Berso. Puro melee, no? Kumbaga, ang ganda rin nung last pick nila dito na Team Berso. Worked out well. I guess hindi nila na-expect yung kasi. Pero tayong Inkwell dito. Johansson, tinumama yung stun. Pero nandoon yung tag team nitong si Hanskin. So he's dealing good damage dito sa mga heroes ng Alliance. Hindi ko pa natatry yung yung tag team nung task. Tawag dito. So, napansin ko siya, tinry ko siya on the level 1 yata yun. I think you're dealing, sa full duration niya, you're dealing around 100 damage, 115 damage in total sa level 1 pa lang niya. Okay na rin. Oo, plus idagdag mo pa yung Necronomicon. Na, di ba may attack speed na buff din yun, yung range archer, ayan, may dagdag din siya. Masayot siya kapag merong mga alaga, no? Oo, ayan. Dumadagdag sa tag team ni Reno Cappuccino. Hindi nagtatanong dito. Akala daw Liquid stream. Guys, kasi yung Liquid tsaka Secret, pareho na silang pasok. So, parang wala na rin yung game na yun. Kaya ito na lang yung ikakast namin ngayon. Sa Focus Fire? Yes, sa Focus Fire na lang, guys. Caster doon si Kuya Alo. Kaso doon si Kuya Alo, bakit naman may kaso? Parang naman sinasabi mo, parang Lodi yun si Kuya Alo. Si Kuya Alo yung parang ganun yung pagkakasabi dito. Hindi, joke lang. Yeah, of course, yun nga, kay Kuya Alo kayo manood. If you guys do want to watch the Liquid versus Secret. Ayan. Sa bottom lane natin, tignan natin dito. Luna with 12 and 6 compared kay Centaur si Underlord 6 and 1. Oh, nahihirapan sila dito I guess pwede silang mag-stacks dito para kay Johan. Pero kailangan din kasi niya ng level para sa Firestorms no? Oo, para kasi pag level 1, wala din masyadong damage yun. I-deny lang no? Eto na naman. Naghihintay ako ng play 5 lang. Sorry, play 5 nga pala ako. Kasalanan ko yun. Hindi ko gusto ko sana nagdalawang isip ako Natawa lang ako kasi pangalawang beses na yun. Yung kanina na sa bottom side, yung nag-aggressive si Centaur. Sabi ko, pero ito wala. Sige. Play-by-play. Nahihiya naman ako kasi. Pero ito, wait lang. Meron tayong die from the Phoenix. Tinamaan ng damage per second. But unfortunately, healthy pa rin dito si Mickey in terms of sa lane natin. Si Centaur, just picking up the bounty rune sa ngayon and securing yung at least na yung rune nga dun sa baba.
Natawa ako. Baka kasi puro ano lang yung masabi ko. Eto si ganun. That's on me completely. Sa akin naman, ako naman may kasalanan nun. Pero natawa lang ako kasi, di ba, play-by-play ako, tapos parang naghihintay ako na may magsasalita. Sinasabi ko na nga talaga ba? Nilipat na dito nila si Mickey sa top lane. Para siguro ma-pressure din tong si Frost kasi sa bottom lane, hindi na talaga nakaka-farm yung si Underearth. Pero wait lang, si Insania, wala lang. Alam ko play-by-play, pero ito, the right click, that blink strike, attack speed, pero he does have the stick charges, so he should be okay for now. Sa gitna naman, Centaur from the backside, naabot back. Tinry niya mag-torrent pero na-stun agad siya ng Dragon Tail. Follow-up stun na naman ni Taiga. Pero makunat ang kuya mo. Torrent will connect into 2. Dalawa. Nako, may X-Mark pa. Counter initiation from Chessie. Will that be enough? Hindi. Kulang naman sila ng creeps. Para, ayun. Sa top lane naman, si Luna naman ngayon. That, Firestorm, si Mickey, delikado. Pero hindi. Nag-TP na agad doon si Centaur. Magulo yung laning, no? Palipat-lipat sila at eto naman, lilipat na sa bottom lane. Oo. Sino ba yan? Si Frost. Parang may kumakatok. Si Kuya Joma lang yan. Akala ko sinabi mo, ang gulo mo magkasala. Ay, hindi. Yung palipat-lipat sila eh. Pero maganda yung gano'n hindi yung laning phase na talagang farman lang. Boring ikas yung ganun, di ba? Para wala ka na masabi, nagpa-farman lang yung dala. Yung kinas ko kanina, yung Chinese team ganun, just colors. Pag Chinese team kasi, no? Isipin mo naman, lumamang ka na, nag-farm ka pa ulit. At least dito naging active yung mga supports for both teams. Yes, that's true. Si Insane, sinusunog-sunog lang dito. Pero Ice tsaka Fire pala itong dalawang support ng The Final Drive. Ayan, meron tayong Inkwell, Snowball, tatamaan. Uy, ang gandang combine. May tag team din kasi na Pero ang cute ng nila, ng dalawang support. Ice tsaka Fire. Diba? Cute. Parang Jack Hero, Ice and Fire combination. Ayun. So, sa bottom lane naman natin, PA, going against dito kay Boxy on the team. Hinabol siya dito ni Boxy, no? Pero nakapag-CS pa rin siya after no sa laning phase sa taas. Papansin mo, PA 30, 1 and 3, tapos si Timbersaw 27 and 6. Oo nga, no? Lamang lang sa nice tong Timbersaw, pero okay na rin yan para dito kay PA. Kahit na nagiging solo siya. Diba? Solo siya dito. So, okay lang din to for Final Drive kasi kahit hindi siya masyadong hindi siya pwedeng masyadong lumapit nun sa Timbersaw, at least yung ibang lanes sa tutulungan ng support. Sa tama nga naman. Pero eto, 7 minutes in 2-hour game. Tignan natin yung net worth natin really quick. Kunkka sitting sa top net worth natin. Susunod naman si DK with 2,600, pero ito na pala, unang dragon form netong si Koi pa. So far, wala pa namang follow-up rotation. Dragon Tail lang muna para ma-delay lang niya yung mga creeps dito coming from the Kunkka. Ayan, clear lang muna ng wave so far. Pero yung unang Dragon Tail, Dragon Form, usually nakikita nag-rotate siya sa ano. Oo, nag-rotate. Kaso siguro wala din siyang nakuhang magandang rune. Kasi itong Dragonite, maganda siya sa laning phase, pero pag nag-rotate siya ng early, ng ganyan na level 7, tas walang rune, hindi sure yung hindi sure yung kill eh. Parang pwede mag-boset. Pero wait lang. Eto na, sa backside, meron tayong X-Mark yung Torrent. Yung combination nga lang hindi nag-connect, and 2-man stun, but they do have the snowball. Delikado dito si Taiga on his Centaur War Runner. Aabot ba? Do they have enough damage? Medyo makunat. Level 3 pa. He still has a 10-stick charges. Gagamitin ba niya? Ayan na, Firestorm. Pero this is a long chase. Torrent will miss once again. And ang gandang shard block. But in the end, after a long chase, makukuha na rin siya nito si Chessie. Space yon para sa Alliance. Ilang heroes yun? 3 heroes. Ay, hindi, 2. 3 heroes yun nag-habol dun sa Centaur. Sana lahat. Sana may mga tao din nag-habol. Lagi na lang ba tayo yung mag-ahabol? Ay, tumuhugot. May pinagdadaanan. Siyempre, char lang yun. Pero ito, YouTube shoutouts muna tayo saglit, guys. Ayan. So, ayan. Sabi dito ni Ederic Apao, pa-shoutout naman dyan sa Lupon. Solid team YouTube. Diba? Kahit busy sa studies. Arriba, Lupon WXC from Zamboanga City. Yun. Wow, shout YouTube. Sana lahat solid na Lupon WXC. No. Sana all.
May sinasabi yung TD, Oo. Kala mo talaga may arit nun eh. Pero meron tayong snowball real quick. X-mark. Magkoconnect na ba yung combination this time? Eto na yung boat. Following it up. Nag-double edge but in the end, mamatay pa rin si Centaur. Another dive from the backside. Mamamatay naman next on itong si Grimstroke. But in the end, si Timbersaw, nahuli siya ng konti dito Pero mukhang meron pang insurance. Double kill. So parang 2 for 2 na trade. Dalawang support yung namatay. And parehong double kill din for Chessie, no? Para sa Kunkka. Ayan. So, makikita natin, ayan, 300 gold. Lumamang pa yung Alliance ng konti in terms of gold, pero sa experience, lumamang pa rin yung Alliance dito. I guess medyo high level kasi yung dalawang support ng Pero sa bottom ni Eclipse, kinamit, pero ang gandang snowball save. Stun will connect on Kunkka. Ang gandang torrent, delaying the damage. Another nuke na naman. The silence to follow it up. Inkswell, nandiyan na rin. Kala ko makukuha pa yung visibility Nabigyan si Chessie. Ang ganda ng pinapakitang rotation ni Chessie, no, kung saan-saan siya nakakarating doon. Pero, eto si Kuefa na bibigyan ng space para mag-farm ng core items niya. So, yun nga, namatay pa siya doon. So, good thing for Alliance. Napigilan nila yung pag-snowball doon ng Kunkka. Oo, habang alam na. Pero kakulat niya kanina pa. No? Sobrang active nga niya sa mga natin. Pero tahimik si Phantom Assassin natin, hindi natin napapansin dito. Nagpa-farm lang coming from the bottom. Pero speaking of top, nabigyan. Naku, paano kaya namatay yun doon? Nakulat din nun, di ba? Oo nga I guess the damage. Parehong off-lane, no? Parehong off-lane. Sa bagay, mas may kill potential tong Timbersaw kaysa dun sa Underlord. Kasi pag nag-Firestorm, tatakbuhan mo lang. Oo, sa bagay, tama. Pero ito, meron tayong catapult on the mid lane, dealing some decent damage sa tier 1 tower. Mukhang kinakabahan mag-commit si Taiga. Alam niya na baka mamaya bait lang to. Or may nag-aabang sa likod. Pero sa top lane naman, tumatrabaho na rin dito si Timbersaw with a tier 1 tower. Ayan, level 4 na rin pala itong yung passive niya. Yung reactive armor. Ayun. Sobrang kunat na kaya tinatangkin nila lang yung creeps Hindi na rin siya pinansin dito nung the final. Kasi alam din nila na hindi pa nila kayang patayin ngayon kung hindi nila i-commit lahat ng ultimates nila. Ayan, so siguro pa level lang muna din yung supports para makuha yung level 6 na ultimate. Kasi mo, ang item pa lang yung dalawang bracer pa lang. Pero palag-palag na agad. Grabe kasi yung sa yung sa third skill niya, yung regen. Grabe yung regen. Yung tatangkin niya lang yung creeps bago siya sumama sa team fight tapos sobrang kunat niya, hirap niyang patayin. Live ba to? Yes, live na live. Ayan. Hello, Lowy. Shoutout sa'yo. Ayan, para mapansin mo na, live nga kami dito. Laba tayo dyan. Char lang. Ayun na, nagbigay siya ng eggs. Oo. Kakain pa yan. De, joke lang yun. Pero double damage on the side of Miki trying to farm the ancient stacks dito. Looking at a vision naman natin, ayan, may one offensive vision dito yung alliance natin on the top jungle dito ng the final tribe. While yung Radiant side, dalawa. Isang defensive sa jungle nila. Isa offensive naman doon sa dire side. So, kaso hindi kita doon yung Luna na nagpa-farm ng jungle. Hindi rin nila gano'n nako-contest yung yung farm ng Luna dito, no? Oo nga pag ganyan, stack lang para sa Luna, no? Kahit na mabugbog siya sa laning phase, makakabawi kapag may stacks. Yeah. So tingin mo, kapag let's say na-achieve na ni PA, pero wait lang, meron tayong snowball, si Grimstroke, kala ko mabubuhay pa. Medyo in-ignore nila for a saglit yun, Ayan. Pero yun nga sa tingin mo, on this farming phase, sino yung mas aangat sa farm natin to? Is it gonna be the Luna or is it gonna be the PA? Para sa akin, Luna. Kasi ngayon pa lang meron na siya yung glaives. Ngayon pa lang mabilis na siya mag-clear ng wave. While etong si PA, kailangan niya muna yung Battle Fury niya para mas mapabilis yung pag-farm niya. Kaso ang problema kasi ang taas na pala ng level ng PA compared dun sa Luna. Parang kanina nakita kong level 7 lang yung Luna tapos yung PA level 9 na siya. Oo, di ba? Kasi di pa kasi napapansin yung PA kanina pa na medyo na-contest din kasi yung farm ni Oo, dahil naging siya, parang naging off lane siya na solo. Tama. Pero ito mukhang makukuha ba?
Teleportation, do they have a hold? Andito na si Chessie to provide the X-Mark. Meron pa tayong Stampede, sumahabol mukhang hindi na. Uy, X-Mark! Inaabot ng X-Mark. Level 4 yung X-Mark na dito, plus the Torrent, plus the Bolt. Pero nakapag-timber change siya right on time. Grabe naman yun. Para dito sa bottom lane. Eto na si PA. Bibigyan si Frost. Oh no, that is killing spree pala to si Mickey, no? Grabe, di ba? So, pero ang galing niya ni Mickey, hindi ko siya masyadong kilala. Kumbaga, hindi siya yung parang superstar na carry. Diba? Pero kahapon sa pinakita niya sa OG, galing parang naging idol ko siya bigla. Wow! Kahit binubugbog siya kasi nagmi-mid lane siya. Kahit binubugbog siya ni Thompson sa mid lane, nakabawi pa rin. Nanalo pa sila. So, ibig sabihin, magaling siyang makakomeback after a rough laning phase. Ayun. Idol mo na daw ba? Sabi nga lang niya, idol niya. Ulit-ulit pa tayo dito. Nanginis na tayong TD natin doon. Ano ba yan, uy? Paulit-ulit. Ulit-ulit. Tirang plaka tayo. X-Mark sa Timber. So, wala lang. Para makuha lang yung bounty rune. Ayan. Sa bottom lane naman, eto na, DK pressuring the tier 2 tower. Mukhang wala yata magde-defend dito sa side ng the final tribe. So far, so good for Team Alliance sa ngayon. 2K net worth lead. I mean, hindi pa naman siya ganun kalaki. Pero okay na rin ito. Unti-unti na advantage yung mga torrent. Oo, at saka sa late game, parang mas palag-palag pa tong Alliance So, I guess 15 minutes into the game, quick muna tayo. Quick item check muna tayo. So, sa the final tribe, si PA, he has the perseverance going for, eto na nga, Demon Edge na lang yung kulang niya. May recipe na rin siya. Tapos naman si Underlord, he has the hood going for, ano to? Mechanism. Casual hood lang pala muna. Okay. Uy, may X-Mark na naman. Wait lang, mamaya natin ituloy. Pero siya Lotus Orb. Nako po, tumama na yung boat. Unfortunately, na-cancel yung Timber Gem. Yep, the Snowball also. Pero ang bilis from the... Ay, may X-Mark na naman tayo. Pero mukhang hindi na napapalagaan. Fortunately. Samantalang sa bottom lane, hindi nila napapansin yung DK na kanina pang andyan, no? Oo. Hindi nila napapansin. Lagi silang nakatutok dito sa Timber, so... mahirap, ang hirap patayin. Mas madali patayin yung DK sa ngayon dahil wala siyang Timber Chain out. Kapag na X-Mark, barko, i-block mo lang ng shard, hindi na siya makakatakas Saka yung investment niya dito, he went for Lotus Orb. Usually nakikita natin, baka Bloodstone. Pampakunat lang muna, pero dito Lotus Orb. Parang mas nagiging utility siguro yung mga ngayon, yung mga Timbersaw na players. Ayan. Kasi parang binago yung yung Bloodstone. 'Di ba dati Bloodstone talaga yung first item ng Timbersaw. Kaso ngayon iba na yung niya ano na bang binago doon? Basta hindi na siya ganoon kaganda. Yes. Alam ko, hindi na ganoon kaganda yung Bloodstone. I think yung yata wala na yung suicide. Yung suicide. Wala na yun. Cooldown and then from yung respawn timer, yun. Yes. Wala na siya. Hindi na kahit marami yung charge ng Bloodstone mo, ganun ka pa rin katagal mabuhay. Ayun nga yung maganda sa Timber. So, pag syempre, namatay ka, tas buhay ka agad, pwede kang tumulong agad sa team fight. Sa screw. And also, pwede mo pa rin i-click yung Bloodstone. Pero the difference is, kapag kinlik mo na siya, yung mana mo magiging HP. Oo. Yes, there you go. So, nakasmoke. Binigay ako. Nakasmoke dito yung Alliance. Sige natin. Nasa high ground tong TFT. He has the Shadow Blade. The target now is the Tusker. May snowball ba siya? Hindi na mamamatay na agad. Dominating na pala si Mickey dito, And with that kill, tignan natin, are they gonna transition with the tier 2 tower? Low na rin pala ito, hindi na magtatagal to. Grabe sa objective tong Alliance, no? May narinig akong X-Mark, delikado yata si Kuka, pero medyo makunat na silence, hindi siya makabalik. Pero ayun, kala ko hindi siya makakabalik. Ayun na, so isang tier 2 tower na lang ang natitira dito para sa the final tribe. Well, ang Alliance, mid lane pa lang ang nakukuha ng final tribe. Ay, hirapan sila ngayon, na mag-push. Wala din kasi masyadong pang-push tong final tribe. Kailangan din muna ng items ng dito. So, eto namang Alliance, meron sila nung Luna and yung Dragon Form nga na mabilis talagang bumasag. Uy. Tamang pamumulit lang. Sige, patayin mo ko. Baka naman parang talaga. Parang nangasar lang, no? Pero, I guess, Dragon Form is now down for 50 seconds. Ang next item niya, Ogre Axe na lang, magkaka-BKB na siya. So, top 3 sa network natin yung tatlong course ng Alliance. So, maganda nga yung naging early game ng Alliance dito.
Ang ano lang, kasi ang mahirap lang for Alliance kapag nag-high ground na sila, maganda yung pang-def ng the final tribe. So, kailangan nila ng pitas-pitas muna bago makapag-push ng tier 3 tower or siguro kahit yung makuha nila yung Roshan. Ano pa sa tingin mo yung yung item na kailangan ng the Alliance? Why do you think that? Yung Alliance para let's say makapag-siege ng high ground or onto their next objective. Ano pang tingin mo kailangan nila? Anong item ng Luna? Luna. Ito. Ayan, BKB. Okay na yan pag hindi naman siguro ganun kadali kasi 20 minutes pa lang naman, hindi pa naman masyadong farmed yung heroes ng Alliance. Pero yung BKB, okay din na makuha nila muna bago sila mag 5v5 or something. Kasi ito ngang pang team fight yung heroes ng the final tribe yung yung ghost ship, pati yung firestorm, pati na yung supernova, pati yung fire spirit. Syempre alam naman yung masaslow yung attack speed mo na itong Alliance, dalawang heroes nila nagre-rely sa right click. Diba? So kung wala pa silang BKB, mga fire spirits lang sila. So hindi sila makaka-free hit dyan. So, isipin natin konti na lang magkaka-BKB na yung dalawang cores dito ng Alliance. Inisip ko yung egg, no? Parang ang dali na niya ng patayin. Oo. Kasi dalawa na right click sa'yo, sobrang bilis lang. Tapos yung Luna, mabilis talaga attack speed niya, no? Meron pa siyang itong Lunar Blessing. So, at saka naka Mask of Madness din pala to. Baka mabuhay pa yung itlog. Pag nabuhay, dinaya. Ito na, Roshan na nga. Ito, tingnan natin. Ginamit rin yung X-Well. Alam ba ito ng The Final Tribe? Mukhang hindi. Malayo sila sa area dito, Pero pwedeng i-contest ng The Final Tribe to kasi kaya nilang pumalag. Oo. Pero mukhang so far, hindi pa pumuposition dito. Yung Radiant side to contest, mukhang free na yata to. Si Underlord kasi nasa baba pa rin. Hindi ata alam, no? Oo. Si Tasker nasa baba pa rin. Si PA still farming the Ancients. Ito naman si Kunkka still sitting on the top lane. Mukhang libreng Roshan na nga talaga. Oo nga eh. Opo. Di mas mas makakapag-siege pa sila ng high ground ngayon, di ba? Oo. At lalong makakalamang na sila ngayon talaga sa team fight. Pero meron tayong Stampede. Enough ba yung damage? Makakapag-over out. Ginamit niya rin yung mechanism. Just to be sure. Pero na nga. Parang ayun yung naging diversion. Kahit hindi na kailangan, no? Kasi, na yun, free rush na talaga yun. Ako po, ginamit pa yung Hexmark. But he doesn't have the Dragon Tail for our long-range stun. Tingnan natin, going to trees. Pero dito, sa gitna, nabigyan na isang mabilis. Naku, nag-crit yata to dito itong si Insania. Yun lang yung yung iniisip ko. Kasi, kapag nag-crit, sobrang sakit. Lalo na yung Luna, hindi pa ganun kataas yung HP niya. Pwede pa siyang pag nag-crit yung PA, masakit pa yun sa Luna eh. Oo. Sipin mo kung mag 1v1 yung Luna sa PA, Oo, no? Malugi pa rin talaga si PA dito. Basta siguro pag nakuha na ni PA yung niya rin, BKB niya, para hindi siya ma-eclipse. Yes, tama ka nga dyan. And now, with an Aegis, ano kayang hinihintay dito ng Alliance? Pero sa gitna, naspata na naman. Ngayon, wala siyang Uber out. Diba? Ang gandang follow-up with the Sentop. Nandiyan pa yung Lucent Beam. Nice heal from Phoenix. Delaying the damage, pero mamamatay pa rin si Underlord. Dami nilang panghabol dun eh. Uy, ano to Holy Locket. Plus, ayun na pala yung palit, no? Sa Bloodstone. Ngayon ko lang ulit nakita to sa ilang games na kinas ko, ngayon ko lang ulit nakita tong item. Ngayon ko lang nakita tong item na to. Nung una nga iniisip ko baka puro ganyan na yung i-build, pero hindi, no? Sa meron na rin akong nakast na game na may Timbersaw. Ganyan yung item niya. Oh. So, tinatin ko maganda sa kanya. Hindi ko kasi alam eh. So, plus 200 health, plus 4 HP regeneration, plus 3 mana regeneration. Uy, the Magic Resistance. I guess para sa Phoenix din. At saka yung meron siya nung Holy Blessing, na-amplify yung heal and regen. Di ba yung third skill niya may regen yun? So, parang, yun, mas mataas yung magiging regen niya. Oo, tama. At yun mo, plus 81, no? Grabe naman pala. Pero eto na, sobrang 3 minutes in. Right-click lang, slow siege. Nagtitipi nga pala si Taiga on the other side. Meron tayong X-Mark, Boxy. Nag-split push si Frost sa bottom lane. Ayan, tingnan natin, would this be enough? Una pa! Yung tier 3 tower, and now Thor trying his best. Medyo delikado siya. He's gonna try to TP out lang, walang stun. Na nga. Well, eto naman sa gitna, delikado pa yata yung Alliance sa BKB. Binigay na rin yung egg, and now Luna's gonna try to right-click them down. Mapapatay ba? Yes, makukuha nila yung egg.
Hanskin. Naku, meron tayong snowball dito, delaying the damage. Si Timberson nahuli from the backside. Tumama pa siya from that pit of malice. Eclipse, the counter initiate from Mickey. Pero the night time, naku po yung shard, hindi sila makapagbigay ng damage. And in the end, ang daming nangyari. 1-for-1 ang naging terrain. 1-for-1. Lugi din kahit paano dun yung... Ano pala? Okay. Wala din yung center doon, kulang sila sa disable. Yes. Ayun na nga, pero sayang yun, opportunity na nalugi pa sila. Nauna pa bumasag yung Phantom Assassin. Ayan na nga, pero I guess low naman na yung, yung tier 3 tower. Pero I guess they still have the ages. Pwede pa nilang ituloy. Pwede pa nilang balikan yan. Pwede pa bang balikan talaga? Pag iniwan ba, bawal ng balikan? Ayan. Ba't makatawa ka naman doon? Mukhang nakaka-relate ka agad sa mga sinasabi ko. Hindi naman. Pero eto. May bit of malice na naman tayo. Timber chain out hanggang saan. Nice torrent. Plus the snowball. Grabe naman yun. Nabuhay pa yata. Timber delikado. Pero kapag timber chain out pa, eto na yung Uber out. Delikado na to, guys. They committed a lot of BKBs for this engagement and Kuoy pa will survive and wala na silang mahuhuli doon. Eto na, the final tribe, guys. They committed BKB on the PA. Na-commit din na yung Greaves and of course the Dark Rift. BKB din from Kunkka. I guess yung egg is gonna be up in 14 seconds. Pero so far so good Ang dami nilang kinumit doon sa engagement. Hindi man lang napatay. Exactly. Pero naman tayo X-Mark but they are waiting on the Kunkka. Eto na. Boxy, one step ahead on it. Trying to juke him out. Makukuha ba nila si Chessy? Another X-Mark. Nandito rin yung stab. Grabe yung armlet Tagal Lords mo tayo. Pero the Sunray won't sustain itong si Kunkka and Chessy is down for 46 seconds. Ayan na. So, pwede pang i-pressure ng Alliance tong the final tribe. Ayan na nga. Nakukuha na yung tier 2. Are they gonna settle for just a tier 3 tower? They still have the Aegis. Ayan, but mag-expire na siguro soon yan. Firestorm na tayo. Bit of Malice will connect to 2. Tignan natin dito. Johansson Fan naman sila. Showing himself. Pero eto na naman si Frost from the bottom side. Slip pushing. Pala, hindi nila napansin. No, yung blur. Ayun na nga Pero eto, right click lang. Wala silang magawa dito sa Timber. So, Sunray dealing some decent damage dito kay Luna. Mag-expire ng Aegis of Immortal and Insania. Thinking we need to get back, guys. Bit of Malice. Eto na si Boxy. May X-Mark. Ay! Naku po, yun lang. Na-misclick yata doon. Eto na yung Snowball. X-Mark na naman. Tapos yata yung Scepter Torrent into both. Nandito si Phantom Assassin. Magkoconnect yung both. Napakagalang 2-man stun. And then the silence plus the Soulbite. BKB was popped. Nandito na yung Eclipse and DK. Free right-click lang doon sa likod. And the Moongleams is bouncing into the heroes. Pero patay na rin pala doon si Grimstroke. Yung Centaur na iwan from the backside. Nag-blink si PA, but where is his team? Wala na siyang BKB. And eto na, makapang-blink strike inside. Napakagandang Guardian Greaves. Pero mukhang dyan na yata nagtatapos ang teamfight natin. Yung teamfight. Ang tagal ng teamfight, no? Hinga ka muna. kaya nga hindi ako nagpapakita sa camera di ba? Kasi, ganun talaga. Kaya, this is one of the reasons why I don't hirap play-by-play anymore. Ang hirap pala talaga mag-play-by-play, no? Pero ayun, okay naman yun for Alliance. Kahit namatay dun yung center at saka si Grimstroke, at least nakuha nila yung objective. Yes. At lamang na sila ngayon ng 7K net worth. Napakaganda niyan. So, next Roshan natin, malalaman natin after the 1 minute and 30 seconds kung is it gonna be a fast Roshan respawn or mamaya pa. Pero, ang first 10 kills nga po pala natin is na-secure na ng Team Alliance. If you want to bet another for a first 10 kills or game winner, of course. Ayan, sa loot.bet guys, gamitin niyo yung code na Lupon para makakuha kayo ng €50 na bonus. Makikita niyo yung link dyan sa chat. May nag-spam. bakit ini-spam nyo yung egg? Kanina pa yan actually. Kanina pa yan. Ganyan din. Uy, pero item check muna tayo. Mamaya tayo ma-surprise yan. Ayan na, yung MKB na kailangan dito ng Luna para hindi na siya mag-miss dun sa PA. Yes. At natin Centaur already with the Blade Mail. Si Timberson naman, Yule Scepter. Yung naging next item niya. Uy, meron na rin siyang Silver Edge. Para kay ano din? Para kay Timberson. Si DK. Ay, si DK pala yun. Para dito. Okay. Para dito kay Underlord. Saka, of course, ayan, kay PA. Si Grimstroke naman. passive din. Ito na, meron na siyang
Ghost Scepter. Scepter. Parang di nga naman daw siya ma-burst ulit yung PA. Di ba? Namatay siya, di ba? I mean, No one hit delete. Oo. Ito naman, sino to? Si Phoenix. Ayan, ito ang item niya. Going for Hand of Midas muna. Sobrang late na. Si Tasker naman, ito na, meron na siyang Veil. BKB naman, tingnan natin, 7 seconds. Tapos, same item. Uy, hindi pala pala. MKB. Desolator. Uy, kasi naka-Lotus Orb, kaya bumalik yung uy, may Timber Chain out. He was prepared doon sa mangyayari na yon. Meron tayong dive, Torrent won't connect. Grabe yung ginagawa dito ni Timbersaw, no? Nangungulit lang, no? Parang nasasayang din yung skills ng The Final Tribe dun sa Timbersaw. Kasi halos ang dami nilang nakakommit para mapatay ito. Pero nakakatakas pa rin siya. Yun na nga eh. At ang dami din nilang kinukommit, di ba? On these heroes and then laging parang kulang yung damage nila. Kulang pa yung damage. Yung lockdown. Diba? Pero wala kasi talagang masyadong knockdown yung Final Tribe eh. While etong Alliance, dami nilang stun. Yun na nga eh. And ngayon, since wala ng tier 3 tower, they are free to get yung shrine dito sa bottom side natin. Yung Roshan pala natin, at mas respawn to Roshan natin available na. Oo nga, kailangan makuha to ng Alliance kung gusto nilang tuloy-tuloy na yung lamang nila. Pero mukhang The Final Drive pa kukuha. Uy! Grabe naman yung walang sentry. Ay, Diyos ko, Lord! Napagandang setup with the Centaur, pero medyo masakit yung right-click damage from Frost. Delikado ang gandang shard block, pero si PA, he's quite low sa engagement. He's gonna try to right-click down si Crimson. Paano siya mamatay? But walang buyback. Ayun nga, kalungkutan dito while si Ira naman will try to dive it out. They're looking for more kills. Boxy, is he gonna get it? Magandang X-Mark, pero nandoon yung Eclipse from Mickey. And now Kunkka is dead, and now the Roshan is free to grab dito Less for than half Alliance. HP na lang. Binuwasan ng Final Drive, pero kukunin ng Alliance. Parang yung pinaghirapan. Oo nga, yung pinaghirapan mo. Kinuha ng iba. Iba yung nakinapan. Patay tayo dyan. Pinagtatanong ko, magkapatid daw ba tayo? Ay! Pero, Si Kuya Nick, sumisilip. alam nyo guys, may mga... Mamaya na natin pag-usapan. Mamaya nyo na huwag kayong maingay guys. Guys. Pinagkwentuhan natin. Uy, wow. Wow! Meron ba kami dyan? Meron sa top lane. Mukhang hindi na makakapag-Uber out na. Silence pa nitong si Grimstroke and Mega King. Walang makunat. Oo. Naka-ano na kasi. Oo. Si Queen Nick din hindi makunat. Milty! Sabay labas. Sabay labas. Pero ito, 32 minutes in, guys. Ngayon, alam ko na kung bakit, nawawala ng leg yung sobrang bait kasi ng boss dito no? Sa screw. Siyempre, ayaw niyang nagugutom yung mga empleyado. Tama nga naman. Tatamaan na Saan daw maganda mag-bet? Sa GG bet o sa loot bet? Siyempre sa loot bet. Pag nag-top up ka, meron ka pang 50 euro, di ba? Grabe naman, bet ayaw mo nun, may libre kang 50 euro. Pero ito si Hanskin. Delikado. Godlike. Damage pa. Godlike. Uy, grabe naman, nakasita. Satanic na. Oh. Ay, ingay dito ng TD natin. Ano ba yan? Pero eto, si Mickey, he's gonna try to blink it. Pero Pit of Malice zoning out the heroes. Yung boat, walang tatamaan. Si Mickey nakakumit yun na din. Yung kanyang satanic doon. Eto na nga, Glaive of Fortification. Delikado pa. Mickey thinking about popping his BKB, but he's still quite healthy. They still have the Lotus Orb. Eto na yung Dragon Tail. Meron tayong dive from Phoenix. Typing Dagger. Si Mickey, nako, delikado ang kuya mo. Pit of Malice. Pero si Kuwai pa, trabaho lang sa Tier 3 Tower. Ang gandang 4-stop, pero in the end, magpapap pa rin yung Aegis of Immortal second life. Naka-Shadow Blade pa ni si Kuwai pa. Stifling Dagger lang. For your PA, Boxy, trying to box out the hero. Bagay na bagay sa pangalan niya actually. Pero ito na, nag-blink in na. Ito na si Mickey, nakipag-blink out. The flash is down. Pero wait lang, si Frost delikado, patapos na yung cooldown na kanyang BKB. Andiyan na yung Eclipse! Malakas ka kanina, but I still have my magic damage. And eto na yung boat. Coming from Kunkka, won't be dealing that much damage. Pero mukhang Rax is already secured sa bottom lane. They still want to go. Eto na, ang gandang snowball onto
Timbers of out, pero hindi aabot. And ang lumambot. Ito si Underlord after that damage. And looks like they want to end this game. Oh, grabe. Grabe si Mickey, no? Kagaya ng sinabi ko, kahit nga bugbog na bugbog siya, nakakahabol siya. Pero dito sa game na to, lamang siya simula nung early game pa lang. Ayan, pinakita. Pero ano, may Dragon Tail na naman tayo. Meron tayong dive, pero napagandang Lucent Beam. And from the backside, delikado, etong si Tasker. Pero in the end, wala na rin siya magagawa. And they've had enough. Good game, well played is called an alliance. Looks like sila yung makakasecure ng game 1 natin. Yun, ayan. So, sa game na to, kulang ng the final drive. Hindi sila nakatake ng objective. No? Parang early to mid game, wala silang nakukuha ang objective. Wala din silang pambasag ng tower na hero. So, yun, masyadong meron nga silang wave clear pang def, pero masyado nang farmed yung Luna. Hindi na nila kayang pigilan. Tingnan mo naman, 12-0. Grabe yun. Ang namatay lang dito siya, no? Si Insania lang. Sa kasi tayo. Oo nga, 7 na deaths. Diba? Yung dalawang supports lang, Oo, actually. dalawang support. Oo nga, diba? no? Hindi man lang namatay yung course ng Alliance. Tignan natin yung damage dito, So, yung dalawang damage came from kay Boxy, Saka itong kay, ang galing nga na ni Boxy, Nung mga nakaraan, nung natalo nila yung OG, usually Centaur, Magnus yung hero niya. Pero sobrang galing talaga. Ayan. Lodi na ba? Lodi. Ang dami ko ng Lodi sa Alliance, Ay, grabe naman. Baka naman Alliance ka talaga. Hindi. Hindi ba? Nung yun sa OG versus Alliance, sabi ko, OG to, ganun. Tapos biglang pinahitaan ng Alliance. Oo, sabi, OG ka pala. Pero ayun na nga guys, there you guys have it. Tapos na po yung game 1 natin. We still have our game 2. Pero guys, if you guys want to rewatch this game or our previous broadcast, you guys can always go sa ating YouTube channel, which is Lupon WXC. And of course, yung isa natin. Yan, Team Sherwin, guys. Para Sir Mike Plays naman. And pati yung mga vlogs. Yes, ayan na nga. So, what else? And if you think na makakabawi dito in the final tribe, or if you think na 2-0 na for Alliance, you can always bet or place your predictions sa loot.bet. Ayan. So, ilalagay yan ng tili natin sa chat natin dyan kung sipagin siya. Minsan okay naman kahit wag na. Kahit wag na. And then, pinost nyo naman. Pero, ayun na. Tapos na yung game 1 natin. We'll see, can the final tribe bounce back? Or easy peasy 2-0 na for Alliance. Once again, I'm Ishi together with Alec. Magbabalik po tayo after a short break. Ay, tapos na ba? Tapos na. Ano ba yan? Ano ba yan, Kuya Nick?